Ano to sabi? Department of Trade, sabi ng Billionaire News, Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque personally inspected a hypermarket in Taguig City on Tuesday. She said there will be no price increase on basic necessities and prime commodities until April 16 via Ched Gatchalian. Si Secretary Gatchalian. O yan ha. O yan, palapakan. Hindi kasi ako feeling ko naman okay to kasi nagkaroon, yan nga no. Oy Ma'am Jo, shout out. So, nagkaroon ng ocular inspection. No? Yung Department of Trade and Industry Secretary. Yan, si Secretary Cristina Roque. Siya mismo yung nag-inspect. So, ano ba sabi dito? No? Sa ating susunod na topic. Himayin natin. Binayo mo na yung like, Boss Roman? Good. Good! Good! Ito. Presyo ang politika. Kapag galaw presyo, galaw gobyerno. Kasi nga nagkaroon ng inspection. Di ba? DTI Secretary Cristina Roque, DTI, Department of Trade and Industry. Yeah, DTI. So, nag-inspect siya dun sa mga retailers, supermarkets. 'Di ba? Makikita niyo dun sa lirawan, may mga iba pang mga consumers diyan sa publiko. So, ano bang masisilip natin dito sa topic na to? Bakit makukonsider natin na good ito, 'di ba? Puntahan natin yung political pattern or mga dating gawi. Ito yung tinatawag na price stability, strategy, politics, chuk-chak chanes. Price stability. Yan yun. Sa politika maraming issue eh. Ano mga different issues? 'Di ba? I mean, hindi nga political issue, kumbaga issue ng buhay natin ng mga regular na mamamayan. Kuryente, tubig, even yung toll, 'di ba? Sahod, bigas, gasolina, presyo ng bilihin, so on and so forth, madami pa. Pero isa sa pinakamabilis maramdaman ng tao, presyo ng pagkain at basic goods. Pag kumalam yung sikmura, iyakan lahat, 'di ba? Kaya kapag may inflation, mataas ang presyo, galit na galit ang mga tao. Totoo naman yan. Kapag stable ang presyo, tahimik lang sila. Tahimik tayo. Tahimik yung tao. Pa-shopping-shopping lang. Diba? Dating gawin sa politika, hindi mo kailangan gawing mayaman ng tao para maging okay sila. Minsan, sapat na hindi tumaas yung presyo. Di ba? Mapababa mo lang yung gastusin nila, sapat na. Kagaya nung nabanggit natin nung unang topic natin. Hindi kailangan gawing magbigay ng ayuda. Hindi mo kailangan gawing mayaman sila. Yung iba sa atin, basta, or karamihan sa atin, minsan lang na ibaba mo yung presyo or hindi tumaas yung presyo, yun nga lang eh. Solve na tayo ron. Ang pag-i-inspect ng supermarket at pag-announce na walang price increase, yan yung tinatawag na market assurance strategy. 'Di ba? Kaya nag-conduct ng ocular inspection si Secretary Roque. Hindi yung baklang Roque. Sorry. Nasingit pa. Ano yung goal nito? Pakalmahin ang publiko. 'Di ba? Pakalmahin ang market. Sabihin sa negosyo na huwag magtaas. Ipakita na may bantay ang gobyerno. Nakamonitor kami. Kontrolin ang inflation expectation. Hindi yung mismong inflation Yung expectation. Kontrolin.
Yung inflation expectation, kontrolin. Yun. Sa economic kasi, minsan hindi presyo ang nagpapataas ng presyo. Kundi yung expectation, natataas yung presyo. Di ba? Ginagawa rin yan ng ibang mga ng mga ibang mga negosyante. Kinukondisyon na. Para pagka nagtaas sila, panalo. Wala ka na halos expected mo na eh. Di ba? Expected mo na. Kaya, chill na lang sila. Pag nagtaas na ng presyo, oo, kasi noon ko pa nga alam na magtataas yan. Yun yung halaga niyan. Kapag inaasahan ng negosyante na tataas yung presyo, magtataas sila ng presyo. Bibili ng marami yung tao. Magkaka-shortage, tataas lalo ang presyo. Kaya importante ang signal ng gobyerno, walang price increase. Muna. Even the early days nung after the first strike diyan sa Iran and US. 'Di ba? Walang price increase. Si PBBM mismo pumunta na kaagad doon. Nakipag-usap sa mga supermarkets, sa may ng mga bus station, wag muna magtaas. Tapos I think I heard somewhere from the news na posibleng lagyan na ng price cap yung mga bilihin para talagang hindi magtaas. Si Robin Hood Padilla nagbibida na naman na dapat daw pabilisin yung excise tax, tanggalin, bla bla bla. Okay naman yun. Okay yung sigaw niya. Okay tayo dyan, idol, I move. Di ba? Eto, ang tunay ditong issue, hindi yung issue, hindi supermarket inspection. 'Di ba? Ang tunay dito na laban, inflation control, public confidence, market stability, and of course, lagi natin na sinasabi to, economic perception. 'Di ba? Pagdating sa economic perception, magkakaiba pa yan. Depende sa mo, kung economist ka, iba yung perception mo. Pero mas maganda na makita ng mga normal or mga common na mamamayan, na okay sa atin. Market stability, public confidence, inflation control, economic perception. Kasi ito dapat laging yung lagi na rin natin mamention yan dito. Sa politika at ekonomiya, hindi lang supply ang demand. Hindi lang supply and ang labanan. Confidence ng tao. Yan yung kalahati ng ekonomiya. Tandaan nyo, hindi lang supply at demand, kundi confidence ng tao, yan ang kalahati ng ekonomiya. Yeah. Kapag kampante ang tao, gumagastos sila. Kapag gumagastos sila, umiikot ang ekonomiya. Kapag umiikot ang ekonomiya, tahimik, pati politika. Pati tumbong ni Roque, tatahimik. Alam nyo, sa politika, hindi lang eleksyon ang nagpapagbagsak ng leader eh. Minsan presyo ng sibuyas, kaya kang patalsikin yan. Presyo ng bigas, presyo ng sardinas. Kasi dahil sa huli, ang tunay na survey ng gobyerno hindi Pulse Asia. Madalas, presyo ng palengke. Yan ang tunay na survey. Kaya yan ang pinangangalagaan ngayon ng ating pamahalaan. Ito parang ang galing ko doon, no? Ito ang galing
pagdating ko doon, tas wala man lang nagpapalakpakan. Kailangan ko pa ba mag-ingay at magsisigaw dito para magpalakpakan kayo? Which I'm really gumagaling na talaga ako. No? Gumagaling na ako. Pucha, talagang dali mga DDS na utak luga dito. Everyone. No? Asan na yung utak luga? Ewan ko lang kung nakikinig din, napapain. DDS tanga-tanga. DDS utak luga. Oh. Ay, para daw tayong sirang plaka. Ganun talaga. Ganun talaga. Kinukondisyon natin yung mga tropa pibs natin. Diba? Talagang uulit-ulitin namin sa iyo yung masakit na okay talaga ang ginagawa ng gobyerno ngayon ng bansa. Ano yung panlaban namin sa mga ka-fake newsan nyo? Taga sa mukha ng mga datos. Ayan. Taga sa mukha ng ng mga katotohanan. Kutsa kahit bato kayo ng fake news dyan, walang problema. Kutsa hindi namin lalabanan ng fake news yan. Meron kami mga baon ditong datas. Oh. Tapos ayun, mga sigaw nyo lang. Bangag! Ang sakit. Napakasakit. Tae-tae. Oh. Punta na tayo sa ating last topic. Oh. Siyempre usaping presyo at ekonomiya pa lang yan. Ha? Kaya lipat muna tayo sa susunod nating topic kasi alam niyo naman, 'di ba? Sa politika hindi lang pera ang usapan, pati power. Punta tayo sa ating next topic. Para masaya si Pangilan na tong topic natin? 1 hour na. Panlima pa lang, last topic na to. Mali. Next time, controlling ko yung time natin. Kasi mahirap mag-extend. May lakad kami. Sorry naman. Magandang gabi po sa lahat. So, bilisan na natin to para at least we have enough time to greet each other. Tapos, buskahin natin ng konti yung mga DDS na utak luga. DDS utak luga. DDS tanga-tanga. DDS utak luga. Sabi ko ba last na yung kanina? Hindi, last to. Wala. Damihan natin topic para malunod. No? Malunod sila ng katotohanan. Puta, dyan pa lang, dali na kayo eh. Dito maganda kasi to. Gusto ko tong topic na to eh. Itong susunod nating topic. Medyo hindi ko to na pero gusto ko siyang i-discuss kasi nga maganda siya. At ang sabi rito, eto GMA News Online. Sabi, Carpio warns Philippine-China joint oil. Gas exploration in WPS could be a trap. Joint development is a trap because joint development means you go to the website of China, it says joint development means China owns the gas, the oil, all the natural resources, Carpio said in an interview during a visit to Pag-asa Island. First, okay, we are dati na may usapin na ganyan and we are just reopening. 'Di ba? Kasi nung I think hindi ko maalala if it's kasi nagkaroon tayo ng away sa China nung kay Pinoy. I'm not sure if it was nung Duterte time is doon tayo nagkaroon ng joint exploration na talk. And ino-open ulit ngayon yan kasi nga syempre, 'di ba? Kailangan nating diversification. Kailangan nating madami na options na pagpipilian na pwede nating pagkunan ng langis. And I can feel I see you, I feel you, no? Justice Carpio. Kasi nga
of course, si Justice Carpio is one of the luminaries pagdating dyan, lalo na dyan sa sa West Philippine Sea. Marami siya mga basihan, marami na siya mga ginawang mga documentaries, marami siya mga ginawang mga videos, nakikipag-collab siya, and I do believe na what Justice Carpio is showing only concerns. Pwera lang yung mga ibang kupal. Of course. So, okay lang yan. Magsabi lang kayo na warning. Pero yung kunyari, ipupush nyo na yung government doon sa hindi regular na sitwasyon, I think that's mali. No? I think that's a foul. Ito naman si Secretary Llamas eh. Galit na galit eh. Tapos, inedit naman yung post. Then I can feel them kasi sila naman talaga nakikipaglaban para dun sa WPS. And they're just only showing concern. Kasi nakakatakot nga. Kalaban natin yung China, hindi yung as a whole ng China, kundi kalaban natin yung China pagdating dyan sa usaping West Philippine Sea or South China Sea. Atin ba yan? Pero the whole, yung ekonomiya, yung pakikipag-usap para sa langis, yung pagbili natin ng mga produkto nila, that has nothing to do with what's going on just sa WPS. Dapat yan, maihiwalay natin. Diba? Kasi yan din naman yung naratibo natin even before. Pag sinabi ng mga DDS, wag na nga kayong bumili ng mga na mga gawang China. Diba? Yan yung mga sinasabi nila. So anyways, joint exploration or joint control? Ang laban hindi lang langis, kundi soberanya. Yan yung punto rito ni Justice Carpio. Sino mga nandyan? Siyempre si Antonio Carpio. Si Justice Antonio Carpio. Philippine government. Sila kasi nakikipag-talks, nakikipag-usap ngayon with the China government. Energy sector. Diba? Oil and gas exploration. West Philippine Sea, stakeholders. Yan ang mga concern natin mga Filipino public. 'Di ba? Yan yung tinatawag na sovereignty versus resources dilemma. Not Laila dilemma but resources dilemma. Sovereignty versus dilemma on resources. Maraming bansa may ganyang problema eh. 'Di ba? May territory, may teritoryo, pero laging may dispute. Para saan? Para sa mga resources sa area. Oil, gas, fisheries, trade routes, 'di ba? Yang maging daanan lang yan. Yung Strait of Hormuz, 'di ba? Ang laking bagay nun. Ilang kilometro lang yun na daanan. Kutya, kontrolado yung buong mundo. Di ba? Kaya ang tanong palagi, mas importante ba ang resources o ang soberanya? Gawin sa geopolitics. Kapag hindi mo kayang kunin mag-isa ang resources, papasok yung joint development. Pero kapag joint development, papasok din ang usapin ng control sa ownership. Hindi lang yan economic issue. Geopolitical issue din to. And I do believe that the government is well aware of that. Ayaw natin magpalugi. Yes, we can accept your concern, Justice Carpio, and even the rest, yung mga dilawan na nagsisigawan. Na siguro for now, you don't trust the China. And even the government right now, you don't trust na posibleng payagan nila magpalugi. I think you should put a little bit more trust. No, para hindi kayo masyadong paranoid.
Pagka nagpalugi tayo dyan, kasama nyo kami. Kasama nyo kaming mag-uusig kung bakit tayo kailangan magpalugi dyan. Sabi ni PBBM, Filipinos do not yield. And we don't. Di ba? May tatlong strategy palagi sa ganyang sitwasyon. Full sovereignty approach, walang sharing, at kaya ba natin? Yun ang tanong. Joint development approach, share resources, iwas gulo. Yung una, full sovereignty approach, sa atin lang, sharing, kaya ba natin? Most probably, kaya natin. Pero, gaano katagal? Pag joint development, mas mapapabilis. Share nga lang ng resources. Pero, we have to consider pagka-share or joint, iwas din sa gulo. Or, delay strategy. Huwag galawin habang may dispute. Pwede rin. Pero we are in a situation that we don't have the luxury of time. 'Di ba? Ano pa ba masasuggest yung approach? Instead of criticizing yung pakikipag-usap, ano yung masasuggest yung approach? Ang problema sa joint development, sabi ni Justice Carpio, baka maging legal recognition trap. Oh, ano ibig sabihin ba nun? Kapag pumayag ka sa joint development, parang inamin mo na hindi lang sa iyo yung area. Pero of course, hindi naman papayag yung gobyerno ng ganun. Hindi tayo, kaya may joint development, we should focus more on the benefit ng joint exploration. Of course, meron mga cons yan. Posibleng magkalugian. Pero, tinitingnan din natin yun. Kasabay yun, binabalanse natin. Oh. Kaya nga tinatawag nilang trap yan, hindi dahil sa langis lang kundi dahil sa legal implication do sa territorial claim. And we get you, we understand. Legit naman yung pangamba ni ni Justice Carpio. Kaya lang ang problema kasi sinasakyan ng iba, no? Kaya alam nyo, talagang we are really lucky and I do believe we are fortunate kasi very sound, no? Or yung ating pamahalaan, magagaling mag-isip, no, yung mga nandiyan, yung mga advisors ni PBBM and PBBM himself. Kaya ako kampante ako Hindi papayag na malugi yung kumpanya dyan, yung bansa natin diyan. 'Di ba? Makikipag-usap, makikipag-negotiate. Ang tunay na laban dito hindi langis lang Hindi lang langis. Hindi lang gas. Hindi joint exploration lang. Ang tunay na laban dito, territory, sovereignty, energy security, foreign policy direction, geopolitical alignment. And all of those are being considered by the government. Ang problema kasi, dun sa iba, feeling nila, sila lang nakakaalam nun. Hindi nila alam. Alam na rin natin ngayon. Dahil nasabi ko na Mama Analinando, shout out. Sa madaling salita, hindi ito energy issue lang. National strategy issue rin. 'Di ba? Ano yung technique? Ano yung strategy na gagawin ng ating pamahalaan? May tatlong bagay yung pinag-aagawan sa mundo Oil, trade routes, territory. Kasi nakapaloob na dyan sa mga yan yung Sa territory, siyempre yung mga resources, di ba? Trade routes, yung rights. Ganun din, sovereignty. Oil, kasi yung nagpapatakbo sa lahat Energy. Di ba? At lahat yan nandun sa West Philippine Sea. The faster that we can explore, the faster
na we can develop ng gas, langis, ng oil, the better for us. Especially, nandito tayo sa ngayong era na kung saan may gera sa Middle East and we're really looking forward to seeing development dyan sa usapin na yan. Pero syempre, we are with you, Justice Carpio, na dapat talaga hindi magpalugi yung pamahalaan natin. Sa mundo ng geopolitics, alam nyo, ako ayoko magmagaling ha. Hindi ako magaling sa geopolitics. Pogi lang ako. Yun lang. Ha? Pero ang laban, hindi lang kung sino ang makakakuha ng langis, kundi kung sino ang may karapatan sa dagat. Dahil ang langis, nauubos. Pero ang teritoryo, hindi dapat mawawala. Di ba? Yung langis, mauubos yan. Pero ang teritoryo, hindi dapat mawawala. Kakulango. Tanggap, tanggap, luga, luga, DDS, DDS. Dating yung white karton, dating yung white karton. Duterte, Duterte. Tanggap, tanggap, luga, luga, DDS, DDS. Dating yung white
ang dede